Ngayon po umaga, ang topic po natin ay Keep Making Spiritual Progress. Ito po yung ating week 2 sa month po na ito ng August, sa atin pong pag-aaral sa Book of Colossians. Keep Making Spiritual Progress. Minsan gusto po nating mag-aral ng medyo mas meaty, mas mabigat na aralin, pero mas maganda din po mga kapatid na binabalik-balikan din po natin yung pong atin pong spiritual journey, yung atin pong progress, kung tayo po ba ay may malaking development sa atin pong Christian life. Kasi po, hindi po natin magagawa yung ilang mga gusto ng Panginoon na gawin po natin kapag may problema po sa atin pong spiritual progress. Ang text natin ay nasa Colossians 2:4-7. Again, Colossians 2:4-7. Buksan po natin yung ating mga Bible o kaya po sundan po ninyo. Nandito po sa atin pong harapan. Colossians 2:4-7, I say this in order that no one may delude you with plausible arguments. For though I am absent in body, yet I am with you in spirit, rejoicing to see you, your good order, and the firmness of your faith in Christ. Therefore, as you receive Christ, Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. May the Lord add blessing upon the reading of His Word. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa inyo ngayong umaga. Thank you so much, Lord, for your guidance, for your protection. Salamat po sa lahat ng inyong ginagawa. Salamat po sa inyo pong provision. Salamat po sa mga answered prayers. Ngayon pong umaga, Panginoon, magsasalo-salo po kami ng inyong pong mga salita. We ask, Father God, that you will empty our hearts at bigyan niyo po kami ng malalim po na conviction habang nai-impart po sa amin ang inyong pong mga salita. At ito po ay maka-encourage kung kailangan po ng pagbabago, makapagbabago po ang Inoon ang amin pong buhay, ang inyong pong mga salita. At gumawa po kami ng panibagong commitment sa inyo. All this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Ito po yung sulat. Colossus, ang sabi po niya, I say this in order that no one may delude you. Sabi po ni Paul, sumusulat ako sa inyo at sinasabi ko ang mga bagay na ito para hindi kayo malinlang, hindi kayo ma-deceive. Yung word na delude po dyan, para hindi kayo ma-deceive ng mga plausible arguments, yung mga magaganda, yung mahuhusay na pananalita. For though I am absent in the body, hindi po niya kasama ang church, siya po ay nasa malayo, yet I am with you in spirit. May kasama pa rin po sila sa espiritu. Hindi po nawawala ang mga taga-Colosas sa puso po ni Paul. So in other words, wala po silang walang face-to-face. Meron na pa walang online noon, no? So, sa pamamagitan ng sulat, sinulatan po itong mga kapatid at pinapahayag po niya na siya po ay natutuwa, rejoicing to see your good order and the firmness of your faith in Christ. Mahalaga po yung praise na yon, babalikan po natin kanina. Very important praise. Sabi niya, rejoicing to see your good order and the firmness of your faith in Christ. Nalulugod ako kahit hindi ko kayo natututukan, hindi ko kayo nababantayan, nahandyan pa rin ang inyong good order, nahandyan pa rin yung steadfastness, nahandyan pa rin yung firmness, nahandyan pa rin yung discipline ninyo, at natutuwa ako na inaalagaan ninyo ang inyong pananampalataya kay Kristo. Therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Ito po ay isang counsel mula po sa kanila pong spiritual father na si Paul. Meron po tayong big idea. What's the big idea sa pag-aaral po natin? Ito po yung malaking idea po dito. Ang patuloyang paglago kay Kristo ay kailangan upang mabantayan natin ang ating sarili mula sa panlilinlang at makapamuhay ng matatag sa pananampalataya.
So yun po yung big idea po natin. So isa-isahin po natin, ang patuloyang paglago kay Kristo ay kailangan upang mabantayan natin ang ating sarili mula sa paglilinlang at makapamuhay na matatag sa pananampalataya. So, ang Christian life po natin, we never stand still. Kaya po pinag-uusapan po natin ang progress, pinag-uusapan po natin ang development, pinag-uusapan po natin ang moving forward, kasi po sa Christian life, dapat po nating matutunan, our Christian life is never a stand still na status. Hindi po siya ganon. We either go forward or gradually slip backward. Hindi po natin pwedeng sabihin, okay naman ako, nahandito lang ako, hindi ako nagbabago, status ko. So wala pong status ko. We are either moving forward or gradually slip back. Kaya po, ang ganda ng challenge po sa Hebrews 6:1. Sabi po, let us go on to maturity. Let us go on to maturity. Hebrews 6:1 sa BLB, Berean Literal Bible, therefore, having left the beginning teaching of Christ, we should go on to maturity, not laying again a foundation of repentance from dead works and faith in God. So may mga beginning teaching. Na-appreciate po natin yung mga beginning teaching. Noong po tinanggap natin ng Panginoon, nagsisimula po tayo, we receive some teaching in the Bible. Tinuro po sa atin ng mga nag-lead po sa atin sa Lord, yung po mga nag-disciple po sa atin, mga paunang aralin na tinanggap po natin. Pero dapat settled na po yun no? Yung mga unang aralin po na yan, napaka-fundamental, kailangan po natin. Pero ang sabi po dito, therefore, having left the beginning teaching of the Christ, we should go on to maturity. Dapat po, ang journey po natin, nagtutuloy-tuloy, hindi po tayo laging nagdudwell lang sa repentance, okay? Na tuwing may mga testimony, puro repentance lang kasi hindi tayo makamove forward. Yung wala po tayong nako-conquer para sa Lord. Hello mga kapatid. Yung parang araw-araw na lang, linggo-linggo ng ating Christian life, talunan tayo. So mahirap po yan. So ibig sabihin, we never grow. Hindi po tayo nagmamature. So every time na merong sharing, every time na may fellowship, nagkakaroon tayo ng bahaginan, lagi po tayong nagko-confess lang. Every time that we go on praying, laging may confession. So okay naman po yan, no? Dahil inaalagaan po natin ang ating pong sarili para makapamuhay na may kabanalan at malinis sa harapan ng Diyos. Pero ibig sabihin po mga kapatid, sabi po dito, not laying again a foundation of repentance from dead works and faith in God. So parang paulit-ulit na lang na kailangan ito ang feeding natin. Yung paghingi ng tawad, pagpapatawad ng Diyos, may kinalaman po sa pananampalataya. So the Christian who is not making spiritual progress is an open target for the enemy to attack and destroy. Hello, church. Tingnan po natin ito. The Christian who is not making spiritual progress is an open target for the enemy to attack and destroy. Kaya nga po, yun po yung title natin no? Keep making spiritual progress. Kapag merong progress, you are moving toward maturity, mas maliit ang chance ng kaaway na makagawa. Pero pag nasa status quo po tayo at hindi po tayo nagmamature, walang spiritual progress, open target po tayo ng enemy to attack and destroy. Gusto po ng kaaway na tayo po ay wasakin. Gusto po ng kaaway na tayo po ay sirain. I-distract po tayo sa atin pong mga mabubuting bagay na ginagawa. Dito po sa pag-aaral natin sa Keep Making Spiritual Progress, meron dalawang bagay po tayo na dapat pong tingnan. Ang una,
The need for spiritual progress. Pwede po ba nating sabihin, the need for spiritual progress? Tingin po ba ninyo, meron po talagang need? Meron po talagang pangangailangan? Beneficial po ba yan? Crucial po ba talaga yan, mga kapatid? Na kailangan po na tayo po ay nadidevelop, nagmamature, meron pong spiritual progress. Colossians 2:4, ganito po ang sabi, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para hindi kayo malinlang ninuman sa pamamagitan ng magagaling nilang pangangatwiran. Okay? Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito. Kaya sumulat si Paul, sabi niya, kailangan ko sabihin ito para hindi kayo malinlang ninuman sa pamamagitan ng magagaling nilang pangangatwiran. In Ephesians 4:14-15, at kapag naabot na natin ito, hindi na tayo tulad ng mga bata na pabago-bago ng isip, na nadadala ng iba't ibang aral ng mga taong nanlilinlang, na ang hangad ay dalhin ang mga tao sa kamalian. Sa halip, manatili kayo sa katotohanan na may pag-ibig upang sa lahat ng bagay ay maging katulad tayo ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. Again, nandun po yung sinasabi na panlilinlang. But in this book, cross-reference po ng Colossians 2:4, Ephesians 4:14, ang sabi, kapag naabot na natin ito, ibig sabihin, if we are moving forward to maturity, sabi po sa verse, hindi na tayo tulad ng mga bata na pabago-bago ng isip at nadadala ng iba't ibang aral ng mga taong nanlilinlang. So, ibig sabihin po mga kapatid, doon po sa Colossians 2:4, binibigyan tayo ng warning na baka malinlang po tayo na magagandang pananalita. Pero kaya po tayo pinapayuhan to keep spiritual development and progress. Pag nararating po natin yung progress, yung development, sabi hindi na tayo tulad ng mga bata na pabago-bago ng isip at nadadala ng iba't ibang aral ng mga taong nanlilinlang. So dapat po, dumarating po yung time na tayo po ay nagiging established. Dumarating po yung time na tayo po ay nagmamature. Kahit meron po tayong mga naririnig, hindi po basta nag-wave ang ating faith, hindi po basta nako-confuse po yung atin pong stand, okay? Yung atin pong pinaninindigan at atin pong pinaniniwalaan. Actually, hindi lang po teaching. Ang daming mga bagay po sa kasalukuyan mga kapatid ang nagagamit ng kaaway, different tools. Yan, marami po na mga bagay na parang mai-inject sa atin, na-absorb po natin, and eventually pag na-absorb na po natin, ito po nagiging dahilan para magkaroon po tayo ng ibang mga daraanan. Kuminsan lang po mga kapatid, kapag meron po tayong mga ginagawa, okay? Or meron tayong nakikita na ginagawa ng iba, tapos parami ng parami ang nakikita nating gumagawa. Minsan, pag hindi po tayo stable, kapag hindi po tayo established, and we are not maturing in Christ, dahil nakita natin, ang daming gumagawa. So, pwedeng nababago po yung atin pong conviction. Tama po ba? Everybody is doing it, so pwede ko na rin gawin. Kasi ang dami nang gumagawa. So, nawawala po yung ating Christian conviction. So, hindi po natin kailangan makarinig ng ibang teaching, mga ibang maling katuruan, mga maling doktrina para po tayo ay maligaw. Minsan, yung pagtingin lang po natin sa ginagawa ng mga tao, tapos pina-follow natin ang ginagawa ng mga tao, so ina-absorb po yan ng ating mind. So ina-absorb po natin yan. So pag tinitingnan po natin, parang hindi naman sila napapahamak, walang nangyayari naman po sa kanila, parang hindi naman po destructive, pero hindi nga destructive, pero kumusta yung ating testimony? Pwedeng nakataya po dyan yung ating testimony as children of God, as child of God, pero ganun pa man, nagpapatuloy pa rin tayo. So kapag ginawa po natin ito, naliligaw po tayo. Satan is deceptive.
Hindi po kailangang si Satan na lumitaw at makita natin. Of course, hindi natin susundin si Satan kapag lumabas na nakakatakot. So maraming mga bagay na very attractive sa tingin po natin, pero ang dulo po nito kapag sinunod po natin, nadadala po tayo sa maling mga bagay at nadidestroy po tayo. So, kuminsan hindi lamang po deceptive words, yung mga very attractive na mga bagay. Ito po yung mga nagpapalayo sa atin pong Panginoon. Actually, ang mga Greek term na ginamit po dito, very persuasive arguments na parang isang lawyer. Ganyan po ang kaaway, no? Gumagamit po siya ng mga napaka-persuasive words na dadalin ka talaga parang mabigat na mga salita na pwede mo talaga siyang i-embrace. Parang mga salita ng mga lawyer, very strong na makukonvince po tayo. So, Satan is a liar. Makikita po natin yan in John 8:44. And by his lies, he leads believers into the wrong path. Tama po ba mga kapatid? Amen po ba? Nandiyan pa po ba kayo? Kaya po, ingat po tayo mga kapatid. Minsan, hindi po natin napapansin dahil ang tinitingnan po natin, marami ang gumagawa ng isang bagay, okay? Pwede pong ito na rin ang tinatahak natin pong landas. So tingnan po natin in the light of what the Bible says, ito po ang atin po talagang tinitindigan, ito po ang ating sinusundan. Meron po akong isang quotation na nabasa. Ang sabi po, the best protection against the darkness of error is the light of spiritual growth. Hello? Nagets niyo po ba yung quotation na to? The best protection against the darkness of error, yung error of course, darkness po yan kadiliman, is the light of spiritual growth. Kung gusto po natin, hindi po tayo madala doon po sa kadiliman ng pagkakamali, dapat we are moving in the light of spiritual growth. Tuloy-tuloy po tayo na nag-i-improve sa atin pong spiritual life. Alam po ninyo, madalas ko naririnig sa mga naunang pastor po sa atin, yung quotable na hindi pa tapos ang Diyos sa akin. Narinig nyo na po ba yan? Hindi pa tapos ang Diyos sa akin. Of course, yung pong salitang hindi pa tapos ang Diyos sa akin, not to justify ourselves. Hindi po self-justification po yon. Pag sinabi natin hindi pa tapos ang Diyos sa akin, pwedeng positive po ang tingin po natin diyan. Kasi ibig sabihin lang, we keep on growing and growing and growing. Tuloy-tuloy po tayo sa paglago sa Panginoon. Hindi pa tapos ang Panginoon sa akin, pero sinisikap ko na masunod pa ang pinagagawa ng Panginoon at mag-mature pa sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, yun po ba ang desire po natin? Can you say amen to that? O pababa tayo ng pababa. Nauso yung kantang spaghetti, di ba? Pababa ng pababa. Pero dapat po pataas po tayo ng pataas from glory to glory and into another glory. Ang pangalawang bagay po, the nature of progress. Kanina, the need for spiritual progress. Ngayon po, the nature of progress. Ang kalikasan ng atin pong pag-unlad bilang mga mananampalataya, bilang mga tagasunod ng Panginoon. Colossians 2:5-7, for though I am absent in body, yet I am with you in spirit, rejoicing to see your good order. Pwede po ba nating sabihin, good order. And the firmness of your faith in Christ. Therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Si Paul, in order to emphasize his authoritative counsel, okay,
nagbigay po siya ng admonition dito po sa mga taga-Colosas. So itong admonition po niya, very authoritative pero counsel din po, no? At maganda po kapag ang mga Kristiyano ay nagre-recognize ng authority. Kahit po payo lang, okay? Ang mga spiritual leaders, ang inyo po mga pastor, ang inyo po mga cell leaders, nagbibigay po yan ng counsel, no? Pero be sure na ang implication po niyan, authoritative counsel from them. Hindi po basta tinatanggap po natin very lightly na parang itatabi lang po natin. Mas maganda, ginagrasp natin at talagang kino-consider natin sa atin pong buhay. So in order to emphasize ito pong verse na to, gumamit si Paul ng several pictures to illustrate spiritual progress of Christians. Meron po mga spiritual progress na kailangan po tayong marating at si Paul gumamit po ng mga pictures, illustration for better understanding of this verse. Mula po kay Warren Wiersbe, meron po akong mga books ni Warren Wiersbe, isa po itong commentator at binabalance din po, tinitingnan din po ng ibang mga Bible scholars, magkakamukha din po sila ng sinasabi regarding this illustration. So sa illustration po na ito, para maintindihan po natin ang spiritual progress ng isang Kristiyano, ang unang-una po nating makita, dapat po tayo ay mga army. Okay? In verse 5, sabi po sa verse, "For though I am absent in body, yet I am with you in spirit, rejoicing to see your good order." Kaya po kanina, pinaulit ko po sa inyo yung salitang good order at ito pong salitang firmness in your faith. Ito pong dalawang salita po na ito, mga kapatid. Ang language na ginamit po na goodness and firmness is a military term. Kaya po, ang mga Kristiyano, dapat po tayo i-picture out natin na tayo po ay mga army. Unahin po natin yung salitang good order. Sa Greek po yan ay taxis. Yan, taxis. Yung pong taxis, ang ibig sabihin po niyan, orderly arrangement. So pag pinag-uusapan po natin, ang mga army, meron po silang rank, di po ba? Meron po silang mga ranks. Meron po silang pagkakasunod-sunod. And it means orderliness. So ang mga Kristiyano, dapat po tayo may order po talaga. Okay? Marunong po tayo sa order, marunong po tayo sa pagsasaayos ng mga bagay. So ang mga sundalo, kung paano po sila, they arrange themselves into ranks. So dapat din po, marunong din po tayong i-arrange ang ating pong spiritual life. At isa pa po sa katangian po ng mga army, they follow strict orders, especially during battle. Kapag sila po ay makikipagdigma, they see to it na very strict na papafollow po nila. Kaya po mga kapatid, di po ba pag meron po tayong mga tatay nakakilala tapos very strict, nasabi po natin, si tatay naman para ka nakatapak sa numero. Tama po ba? Meron pong mga napaka-stricto na mga magulang na parang sobrang nahihirapan ang mga anak. Pero alam po ninyo, para sa inyo pong ikabubuti po yan. So very strict. So ganun din po sa mga armies. Very strict din po sila sa mga rules. Very strict din po sila sa command. They follow it, especially during battle. Another thing about army, they discipline themselves. Dinidisiplina po nila ang kanila pong mga sarili. Sanay po sila na idisiplina, sanay po silang i-deprive ang kanila pong sarili. And we too as Christians, dapat po marunong po tayong i-discipline ang ating pong mga sarili. Pwede po nating i-deprive ang ating mga sarili sa appetite of the body na pwede pong mag-lead sa atin, papalayo sa atin pong Diyos.
So, dito po, Paul is commending the Colossians for their discipline. Pinapurihan para po sa kanila pong pagdidisiplina, sa kanila pong sarili para matindigan ang kanila pong pananampalataya. At ganoon din po yung orderly conduct as Christian. Magagaling po sila, naiaayos po nila ang kanila pong pag-uugali. Another thing dito po sa pagiging army, yung pong firmness. Sa Greek po yan ay stereoma, na ang ibig sabihin ay steadfastness, unwavering stance as soldiers. Ito po yung mga nakikita po natin talaga mga kapatid, napakatibay. Di po ba yung mga army, kapag meron po silang pakikipaglaban, meron po tinatawag na mga battle line. So pumupunta po sila doon sa battle line, nakaharap po sa mga kalaban, at kahit anong mangyari, over their dead body lang siguro para makalampas ang mga kaaway. Pero tinitiyak po nila, pag nasa battle line sila, hindi sila bibigay. Mananatili po sila doon kahit po sila magsakripisyo, kahit po maging dahilan ng kanila pong buhay. So ganyan po ang pwedeng gawin ng isang Kristiyano para marating po natin yung spiritual progress. And by using this military metaphor, hina-highlight po talaga ni Paul yung pong discipline, steadfastness, unity. Ganon din po yung pagiging isa po nila sa pakikipaglaban. Another thing po mga kapatid na ini-illustrate, picture na best illustration sa atin pong development ay yung pong pilgrim, the pilgrim. In verse 6, therefore, as you receive Christ Jesus, the Lord, so walk in Him. Pwede po ba natin basahin yung naka-underline? Sabi, walk in Him. Lumakad tayo sa Panginoon. Lumakad kay Kristo. Colossians 2:6. So, the Christian life is compared to a pilgrimage. Pag sinabi po nating pilgrimage, isang journey yan papunta sa sacred place, okay? Yan po yung sinasabi, pilgrimage, isang paglalakbay papunta sa dakong banal. Dapat po napipicture po natin ang ating mga sarili bilang Kristiyano na lumalakad ako bawat araw papuntang langit, papuntang dakong banal. At alam ko mga kapatid, kapag may realization po tayo na ganon, your walk in Christ will never be the same again. May ibang klaseng mentality, may ibang klaseng mindset kapag ganon po ang atin pong isipan. So, yung pilgrim, of course, ito po yung lumalakad. Ito yung tao mismo na lumalakad papunta doon sa dakong banal na inihanda sa kanya ng Panginoon. In Colossians 1:10, tingnan po natin, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God. Okay? Ganito po pala ang lakad po natin. We need to walk worthy of the Lord. This is the calling of God for us, to walk worthy of our calling. Kung anong pagkatawag sa atin ng Panginoon, tinawag tayo na lumakad, papunta sa Kanya. Ibig sabihin, kung ito ang pagkatawag, walk worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God. Magpapakita po ako sa inyo mga kapatid ng isa pang klaseng walk aside from this. Colossians 3:7-8. Doon pa rin po tayo sa book ng Colossians. Sabi po, you used to walk in these ways in the life you once lived. But now you must also rid yourselves of all such things as this: anger, rage, malice, slander, and filthy language for your lips. Ano daw po mga kapatid? You used to walk in these ways. Nung wala pa pala tayo sa Lord,
Okay? Hiwalay pa tayo sa Panginoon. Hindi pa natin tinatanggap si Jesus. Ang sabi po ni Paul, you used to walk in these ways. In the life you once lived. Dating buhay na ibinuhay ninyo. So ang pamumuhay pala natin dito sa mundo is a kind of walk. Naglalakad po tayo. Kung wala ka sa Lord, naglalakad ka pa rin. Pero ang sabi po dito sa verse na to, you used to walk in these ways in the life you once lived. Dating buhay yan. But now you must also rid yourselves of such things. Colossians 4:5. Bigla pong binago po ulit. Ito po yung panawagan sa atin ng Panginoon. Colossians 4:5, walk in wisdom toward outsiders, making the best use of the time. Hello mga kapatid, naintindihan po ba natin? Ang sabi natin, in-illustrate ng napakaganda ni Paul, how we should walk. As pilgrim, manlalakbay po tayo papunta sa lugar na itinadhana sa atin ng Panginoon. Walk worthy of the gospel. Walk worthy of your calling. Walk worthy of the Lord. Yan po yung panawagan sa atin ng Panginoon. Tapos pinaiiwas tayo doon sa dating lakad ng buhay natin. Instead, Colossians 4:5, walk in wisdom toward outsiders. So be sure to guard your testimony. Binabantayan po natin ang ating testimony. Binabantayan din po natin ang ating pong effectiveness. We can be Christians. Hello? Pero how effective are you as Christian? Pero pag nabantayan po natin mga kapatid, mas malamang na tayo po ay maging productive, mas malamang na tayo po ay maging mabunga. We are to walk in Christ the same we originally received Christ. Nung tanggapin po natin ang Panginoon by faith. So walk in faith. Lumakad po tayo sa pananampalataya. You started with faith, so you must continue with faith. This is the only way to make spiritual progress. Ang isa pa po mga kapatid na ginamit po na illustration ay 3. In verse 7a, sabi po sa verse, rooted, yan, hanggang doon na lang po tayo, rooted. Pwede po ba natin banggitin? Rooted. Ano sa Tagalog po yan? Nag-ugat. Tama po ba? So, yung rooted po is agricultural term. Agricultural word. Ang tense po na ginamit po dyan sa Greek word ay once and for all having been rooted. Ibig sabihin po niyan mga kapatid, hindi po yung pag sinabing once and for all rooted, hindi po yan yung paminsan-minsan hinuhugot po ninyo. Ho? Naalala na naman po natin yung pandemic. Nung pandemic, wala na po tayong magawa. Nauso po yung mga plantito-plantita. Nung mauso pa yung mga plantito-plantita, alam po ninyo, lahat ginagawa natin para libangin lang yung sarili. Ako po minsan, iisipin ko, yung ang ganda-gandang halaman, alisin ko sa isang paso, ilipat ko sa mas malaking paso. Ayan. Wala na kasi akong magawa. Kasi pandemic, hindi naman tayo makalabas. Pag tapos ng malaking paso, iniisip ko, ilipat ko kaya, idirekta ko na lang sa lupa. Okay? Hanggang sa makita mo, patay na. Di ba ganyan po tayo mga kapatid? Iniisip natin, itatanim natin minsan ang ating sarili, tapos gusto nating bunutin. Ayan. Hindi stable ang isip natin. Isang pagkakataon, itinanim, isang pagkakataon, binuno, tapos gusto po natin, itanim ulit. So hindi po tayo lalagaw mga kapatid. Nababanso tayo. Kung mabuhay man tayo, nababanso tayo. Hindi po tayo lumalaki. So hindi po tayo Kristiyano na mababaw ang ugat. Na madali pong itumba ng malakas
na hangin. Hindi rin po tayo isang klase ng halaman na laging tinatransplant. Repeatedly move from soil to soil. Minsan gusto po natin, di ba, pagka napunta tayo ng Tagaytay, bumili ng halaman doon. Pero yung po palang halaman doon, hindi po nabubuhay po dito sa atin. Once we are rooted by faith in Christ, there is no need to change the soil. Dapat po, naka-attach na po tayo doon. Kumukuha tayo ng nourishment sa soil. Tapos tayo ay lumalago, tayo ay lumalaki. And the soil at yung minerals will continue to give us strength and stability. Kaya po mga kapatid, huwag pong bunot ng bunot. Huwag pong alis ng alis. Okay? Huwag pong absent ng absent. Magpatuloy po tayo sa paglago sa atin pong Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Tingnan po ninyo yung katabi ninyo kung galit na. Hindi pa naman. Ang pang-apat po mga kapatid, ang isa po na illustration ay building. Sabi, rooted and built up in Him and established in the faith. So yung pinag-uusapan ng build up, ang napipicture po kaagad natin, ang illustration ay building. Kung yung isa ay agricultural, ito po ay architectural. Okay? Being built up. Ibig sabihin po niyan mga kapatid, pag pinag-uusapan ng building, kailangan meron po tayong strong foundation. At ang pinaka-theme po natin mga kapatid ngayon ay complete in Christ. Kompleto po tayo sa Panginoon. At ang atin pong pinaka-foundation is faith in God, faith in Christ. Meron po tayong pananampalataya at napakatibay po nun mga kapatid. Pag meron po tayong pananampalataya sa Diyos, yan na po yung strong foundation po natin. Hindi na po yan matitinag. So to make spiritual progress, dapat po ma-realize po natin who is your foundation. Dapat po by grace of God, hindi lamang po na-build na po tayo, hindi lamang may pundasyon ng pananampalataya sa Diyos, kundi po nadadagdagan po yan because of the grace of God. Biyaya po ng Panginoon. And lastly, the river. 7D, sabi, rooted and built up in Him, established in faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Can you say it? Abounding. Pag sinabi nating abounding, according po sa commentary, ang ini-illustrate po dito ay yun pong tubig. So the word abounding is often used by Paul and it suggests a picture of a river overflowing its banks. Yung po bang nakakita na po kayo ng tubig, ng ilog na nag-o-overflow sa pangpang. Ito po yung idea pag sinabi pong overflowing. Our first experience in the Lord is that of drinking the water of life by faith na bigay po niya. Naalala po ninyo mga kapatid yung illustration po ng ating Panginoon nung meron po siya na-encounter na isang babaeng makasalanan habang siya po ay nasa gilid po ng balon at ang babae po ay umiigib. So nagkaroon po sila ng kwentuhan hanggang dumating po yung babae sa realization na ang sabi po ng babae, bigyan mo ako ng tubig na kung saan hindi na ako mauuhaw kailanman. At yun po ay galing po sa atin pong Panginoon. And in John 4:13-14, ito po yung sinasabi ko, latter part, ang sabi po ng Panginoon, Jesus said to her, everyone who drinks of this water will be thirsty again, but whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again. The water that I will give him will become in him a spring
of water welling up to eternal life. Sabi po ng Panginoon, lahat ng iinom ng tubig na ito, ang tinutukoy po niya yung nasa balon, mauuhaw ulit. But whoever drinks of the water that I will give him, ang Panginoon meron siyang tubig na hindi lang basta nakakatighaw ng atin pong pagkauhaw, kundi patuloy yan po na tayo po ay makakaranas ng kahustuhan sa pag-inom nito. Sabi, I will give him and he will never thirsty again. And the water that I will give him will become in him a spring of water. Pag tumanggap po tayo, sabi ng Lord, kayo ay magiging spring of water. Kaya po pag pinag-uusapan po yung abounding, para tayong river na nag-o-overflow. So imaginein po ninyo mga kapatid, nag-o-overflow po ba sa atin ang mga bagay po na yan? Spring of water dahil may tinanggap po tayo sa Panginoon. So we receive from the Lord and we give away. So nag-o-overflow po yan. At kung may nag-o-overflow na water sa inyo, how deep? Kung pinag-uusapan po ang overflowing, dapat po pinag-uusapan din po natin gaano na kalalim ang nag-o-overflow na tubig sa atin. Malungkot pagka napaka-shallow, napakababaw. Ang maganda po mga kapatid, talagang pag sinabing umaagos, it means overflowing. And overflowing for what? Overflowing with thanksgiving. Kapag tayo po mga kapatid, gusto po talaga natin na umuunlad sa pananampalataya, kapag tayo po ay may spiritual progress, isang palatandaan, we are overflowing with thanksgiving. Mapagpasalamat po tayo sa atin pong Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Kapag nag-overflow po ito, it gets deeper as it flows. So lalo pong lumalalim ito mga kapatid. Binanggit po ni Paul yung thanksgiving sa huli. Nag-uumapaw po tayo sa pasasalamat sa atin pong Panginoon. Pag nire-review po natin yung mga pictures na binanggit ko related to spiritual progress, we see how the growing Christian can easily defeat the enemy and not be led astray. Kapag ang ugat po natin ay malalim sa Panginoon, alam po ninyo, mahirap po tayong matumba. Mahirap po tayong ma-destroy. He is our sure foundation. We are complete in Christ. Hindi po tayo natitinag. Importante lang po mga kapatid to defeat the enemy, to defeat deception and any lies. We keep on growing. We keep on growing. We go on maturity. We keep on growing in the Lord. Huwag po nating pabayaan mga kapatid, atin pong spiritual life. Read your Bible. Pray to God. Mag-attend po tayo ng mga gawain na makapagpapalakas po sa atin. Huwag po nating i-neglect yung atin pong intimate relationship with our Lord. Sige po mga kapatid, tayo po ay tumayo. Tayo po ay mananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Thank you, Lord, sa pag-remind po ninyo sa amin. Salamat po sa mga paalalang ito na kailangan pong magpatuloy po kami to keep our spiritual journey and maturity, development, progress, Panginoon. Nagpapatuloy po ito dahil po ito yung desire din po ninyo sa amin. At ito po yung tool po namin to counteract the enemy. Para hindi po kami malinlang, hindi po kami ma-deceive, matilud, Panginoon.
Hindi po kami lumakad away from you, kundi kami po, Panginoon, ay tuloy-tuloy na nagmamahal po, Panginoon, sa inyo. Salamat po, Panginoon, gawin niyo pong mabunga ang mga salita pong ito para po sa inyo pong mga anak. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen and amen.